Patay naman ang isang 24 anyos na lalaki matapos maaksidente ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, 24 anyos na lalaki patay sa aksidente sa motorsiklo sa bayan ng Mangaldan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si John Paul Camara Diaz, 24 anyos, may live-in partner, residente ng Barangay Palua. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, alas 10:10 kagabi minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa San Jose Street, Barangay Poblacion, Mangaldan nang aksidente itong bumangga sa poste ng kuryente at nahulog sa irrigation canal na nasagip naman agad ng MDRRMO at ng Bureau of Fire Protection. Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang biktima na agad ay nadala ng LGU ambulance sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City na idiniklarang dead on arrival na ni Dr. Maria Teresa Marquez. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bangkay ang natagpuan ng mga residente sa isang masukal na bahagi ng Gandara, Samar. Hindi pa makilala ang biktima na ayon sa report ay naangagnas na. Tinataya nilang araw sa lugar ang biktima kung saan nasa state nito ng decomposition. Inireport naman ng barangay sa pulis ang natagpuan na bangkay at nagsasagawa pa ng malalim na investigasyon ang otoridad sa anggulo ng pagkamatay at pagkakakilala nito. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang tatlong individual matapos ang tangkang pananaksak ng isang dishwasher dahil sa selos dakong alas 5:15 ng hapon sa Duha, San Rafael, Barangay Tendas A, Davao City. Batay sa report ng San Pedro Police Station 2, inatake ng suspect na si Jonathan, isang 29 anyos, ang boarding house nina alias Darwin at alias Juby. Pagpasok ng suspect na si Jonathan sa boarding house, kaagad niyang hinila si Darwin at tinangkang sasaksakin na sana. Biglang hinawakan ni Juby ang kamay ng suspect, kaya hinawakan din ni Darwin ang kabilang kamay ni Jonathan. Nag-agawan sila sa kutsilyo, kaya nagtamo na masugat sa katawan ang mga ito. Kaagad silang dinala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC para madapatan ng lunas at ngayon ay nasa stable na kondisyon na sila. Napag-alaman na hindi na magsasampa ng kaso ang tatlo dahil nagkasunod na sila na magkapatawaran. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa probinsya ng Bataan at iba pang karating probinsya ang volcanic smog na nagmumula sa Bulkang Taal. Ito ay ayon sa Department of Environment and Natural Resources DNR na nagtaas ng Alert Level 1 dahil mataas na level ng sulfur dioxide na kasalukuyang inilalabas ng Bulkang Taal. Ang volcanic smog ay polusyon sa hangin mula sa sulfur dioxide SO2 na inilalabas ng mga bulkan. Maaaring magdulot ito ng mga problema sa kalusugan tulad ng pangangati ng mata at hirap sa paghinga kapag ang SO2 ay humalo sa moisture, alikabok at oxygen. Pinapayuhan ng Bataeño na magsuot ng face mask katulad ng N95 mask, iwasang lumabas ng tahanan kung hindi naman kinakailangan. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pangangati ng lalamunan at kumonsulta agad sa doktor kung may nararamdamang hindi magandang sintomas. Iba yung pag-iingat sa lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.